Maituturing mo bang pagsubok lang sa trabahong pagkakaroon ng boss na kasing lamig ng yelo? O simula pala ito ng pinakamalaking bangungot at kilig sa buhay mo? Today, pag-uusapan natin ng isang kwentong siguradong magpapatalon sa puso mo sa kilig, magpapakulong ng mga kamao mo sa galit at magpapagulat sa iyo sa huli. Meet Annalise, isang simpleng babaeng nagtatrabaho ng maigi para sa nag-aagaw buhay niyang ina. Handa siyang tiisin ang lahat para sa pamilya, kahit pa ang pumasok sa impyerno ng Forbes Financials. At sinong demonyo sa impyernong ito? Walang iba kundi si Xavier Forbes, ang ruthless, cold at napakasungit na CEO na walang sinasanto. Para sa kanya, time is money and feelings are trash. Walang assistant ang tumatagal sa kanya until Annalise came into his life. Pero sandali lang ha, hindi itong typical na pinangiti lang ni secretary si boss, happy ending na? Oh no guys! Dahil pumasok sa eksena si Bethany, ang spoiled, elitista at insecure na fiancé ni Xavier. Nang matuklasan niyang nagpapatibok na si Annalise sa puso ng billionaire CEO, Bethany goes on full villain mode. From verbal abuse to an intense 5 million peso corporate frame-up. Kakayanin kaya ni Annalise ang matinding pagpigipit kapag ang buong mundo at ang mismong lalaking mahal niya ay nakaturo ang daliri sa kanya bilang isang kriminal o lalabas ang totoong kulay ng mga tunay na demonyo sa kwentong ito. Humawak ng mahigpit dahil ito ang story breakdown ng I accidentally fell in love with my rude boss. In a world ruled by power, greed and cold-blooded ambition, love is the most dangerous liability. Si Annalise ay isang simpleng babaeng pinalaki ng pagsubok sa kabila ng mga suliranin sa buhay at ang nag-aago buhay niyang ina sa ospital. Handa siyang tapakan ng sariling pride, mailigtas lamang ang pamilya. Kaya nang makuha siya bilang personal assistant ng pinakakinaayawan ngunit kinatatakutang bilyonaryo sa bansa, swore she'd survive. Gagawin niyang lahat, titiisin ng bawat pang-iinsulto, bawat lamig ng boses at bawat hindi makatarungang utos. Ang hindi niya pinaghandaan ay ang lalaki sa likod na nakakatakot na mukhang yun, si Xavier Forbes, ruthless, cold, heartless, ang tinaguri ang king of financials na walang sinasanto. Para sa kanya, ang emosyon ay isang kahinaan at ang mga tao ay mga kasangkapan lamang para sa tagumpay. Ngunit sa ilalim ng kanyang nakakapanindig balahibong otoridad, may nakatagong madilim na nakaraan at angat na kalungkutan. Tanging si Annalise lamang ang nakakakita. Sa gitna ng mga late night OT, tahimik na sulyap at mga eksenang magkalapit ang kanilang mga paghinga sa loob ng silid na nababalot ng kadiliman. Unti-unting natutunaw ang yelo sa puso ni Xavier at si Annalise, hulog na sa lalaking alam niyang kailanman ay hindi pwedeng maging kanya. Ngunit may isang masamang anino, si Bethany, ang maganda, mayaman at walang awang heiress na nakatakdang ikasal kay Xavier para sa negosyo. Nang matuklasan ni Bethany na itinuturing niyang dukha at ang paslupang assistant ang dahan-dahang nagpapatibok sa puso ng kanyang fiancé, nagdilim ang kanyang paningin. Gagamitin ni Bethany ang buong kapangyarihan at kayamanan ng kanyang pamilya upang slowly and painfully wasakin ang buhay ni Annalise. Mula sa pahiyaan sa harap ng matataas na tao, mental torture hanggang sa isang mabalasik na frame-up na magtuturo kay Annalise bilang isang kriminal at magnanakaw. Kapag ang buong mundo ay nakaturong daliri kay Annalise, pipiliin ba ni Xavier ang katotohanan at ang babaeng lihim niyang minamahal? O mananatili siyang bulag sa ilalim ng mga patibong na mismong taong nasa tabi niya? Anong mangyayari kapag ang nakakagulat na katotohanan ay lumabas? Sino ang totoong biktima at sinong totoong demonyo sa kwentong ito? I swore I would never love a man like him, but in his darkness, I found my only light. Malamig ang hangin na nagmumula sa aircon ng mamahaling coffee shop sa ibaba ng Forbes Financials Tower. Ngunit mas malamig ang pawis na umaagos sa likod ni Annalise. Hawak ang kanyang nanginginig na mga daliri ang isang tray kung saan nakapatong isang tasa ng kape.
Paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isip ang babala ng HR manager kanina. Miss Annalise, kinakailangan mo itong tandaan. Si Mr. Xavier Forbes ay hindi tulad ng ibang boss na nakilala mo. Walang assistant ang tumatagal sa kanya na higit sa 3 buwan. Ang iba ay umaalis ng umiiyak. Ang iba naman ay natanggal dahil sa maliit na pagkakamali. 2 shots of espresso, no sugar, no milk, exactly 6:30 a.m. Dapat nakalapag na yan sa mesa niya. Kapag nagkamali ka kahit sa 1 segundo lang, bukas din ay wala ka ng trabaho. Huminga ng malalim si Annalise habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin ng elevator. Nakasuot siya ng simpleng itim na skirt at puting blouse na medyo kupas na ang kulay. Malayo sa mga formal at mamahaling kasuotan ng ibang empleyado sa gusaling yon. Ngunit kailangan niya ang trabahong ito. Ang kanyang ina ay kasalukuyang nakahiga sa charity ward ng ospital at ang mga reseta ng gamot ay patuloy na nagkapatong-patong. Wala siyang karapatang magkamali. Wala siyang karapatang sumuko. Sumapit ang elevator sa ika-50 at palapag ang penthouse floor na nakalaan lamang para sa Chief Executive Officer. Pagbukas ng pinto, tila pumasok si Annalise sa isang kakaibang mundo. Ang buong palapag ay nababalot ng katahimikan at karangyaan. Ang dingding ay gawa sa mamahaling dark glasses at polished marble. Walang ibang tunog kundi ang marahang pagpatak ng ulan sa labas ng malaking bintana. Sa gitna ng napakalaking silid, sa likod ng isang napakalaking mahogany desk, nakaupo ang isang lalaki, si Xavier Forbes. Nakatitig to sa kanyang laptop, nakasuot ng charcoal gray tailored suit na halatang napakalaki ng halaga. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay pa itaas at ang kanyang panga ay napakatulis at inukit ng pambihira. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa kanya ay ang kanyang aura. Isang napakabigat at nakakasakal na otoridad na tila kayang magpaluhod sa kahit na sinong pumasok sa kanyang silid. Dahan-dahan na lumapit si Annalise habang hawak ang kape. Good morning, Mr. Forbes. Ako po si Annalise, ang bagong personal assistant ninyo. You're 2 minutes late. Malamig at malalim na bunga ni Xavier. Hindi mo lang ito nagangat ng tingin mula sa kanyang screen. Ang kanyang boses ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwas sa katahimikan ng silid. Napatigil si Annalise sa paglalakad. I am sorry, Mr. Forbes. Nagkaroon lang po ng konting pila sa security desk sa ibaba. I don't pay you to give me excuses, Miss Annalise. Mabilis na putol ni Xavier. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan siya nagangat ng tingin. Napaatras si Annalise na magtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Xavier ay kulay madilim na tsokolate. Matalim, malamig at walang konting emosyon. Tila kaya nitong basahin ang bawat lihim at takot ay tinatago ni Annalise sa kanyang dibdib. In my company, time is equivalent to millions. Patuloy ni Xavier habang nakatitig ng diretso sa kanya. If you can't even manage your own time, how can I trust you to manage my schedule? Inilapag ni Annalise ang kamay sa mesa nito gamit ang mga kamay na pilit niyang pinatatatag. Hindi na po mauulit, sir. Kinuha ni Xavier ang tasa. Tinitigan na muna niya ang itim na likido bago dahan-dahang uminom ng isang higop. Nanatiling nakatayo si Annalise. Halos hindi humihinga habang hinihintay ang hatol ng lalaki. Biglang bumaba ang kamay ni Xavier at ibinagsak ang tasa sa ibabaw ng mesa. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid dahilan para mapatalon sa gulat si Annalise. Natapon ng konting kape sa ibabaw ng mamahaling mga papel sa mesa. To look warm, and the espresso beans are burnt. Malamig na wika ni Xavier habang nakatingin sa natapon na kape. Make another one, and clean this mess right now. Napakagatlabi si Annalise. Naramdaman niyang pag-init ng kanyang mga mata dahil sa napipintong luha ng inis at hiya. Ano bang problema ng lalaking ito? Bago pa lang ang kape na yon, gustong isigaw ni Annalise sa mukha ng kanyang boss. Ngunit naalala niya mukha ng kanyang ina sa ospital. Pinatigas niya ang kanyang kalooban. Opo, Mr. Forbes. Mahinang sagot ni Annalise habang mabilis na kumuha ng tissue para punasan ng mesa. Habang nakayuko at nagpupunas si Annalise, ramdam na ramdam niyang matinding titig ni Xavier sa kanyang tuktok. Si Xavier naman ay tahimik na pinagmamasdan ang bawat galaw ng dalaga. Nakikita niyang panginginig ng mga kamay nito, ngunit napansin din niya ang kakaibang katatagan sa mga mata ni Annalise.
Isang bagay na bihira niyang makita sa ibang empleyado na kaagad sumusuko sa unang sigaw pa lamang niya. Biglang bumukas ang pinto ng opisina nang walang kumatok. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng napakaitim at maiksing dress. May lakad na parang nasa runway at may amoy ng mamahaling pabango na agad na humalo sa hangin. Si Bethany Laurent. "Babe, you didn't reply to my text." Maarteng reklamo ni Bethany habang dere-derechong lumalapit kay Xavier at yumakap sa leeg nito. Bahagyang kumunot ang noon ni Xavier at dahan-dahang itinulak ang braso ni Bethany palayo. "Bethany, how many times do I have to tell you? Do not enter my office without knocking." "Oh, come on. I'm your girlfriend and the daughter of your biggest investor." Nakakairitang sagot ni Bethany. Pagkatapos ay lumingontot na pansin si Annalise na kasalukuyang nakaluhod sa sahig habang nagpupunas ng natapon na kape. Tinignan ni Bethany si Annalise mula ulo hanggang paa na may matinding pangahamak sa kanyang muka. "Ew! Sino naman ang basahan niyan, Xavier? Don't tell me yan ang bago mong secretary. She looks like she bought her clothes from a thrift shop. Yuck!" Napatigil si Annalise sa pagpupunas. Napayuko siya ng sobrang hiya habang bumibilis ang tibok ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Bethany ay parang patalim na pumupunit sa kanyang dignidad. Akmang magsisimula ulit na magsalita si Bethany nang biglang tumayo si Xavier mula sa kanyang upuan. Ang kanyang matangkad at nakakatakot na tindig ay nagbigay ng matinding tensyon sa silid. "That's enough, Bethany." Malamig at matigas na utos ni Xavier. Lumingon siya kay Bethany habang ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. "She is my employee and she is doing her job. I expect you to show some decency in my office. If you can't do that, leave." Napatulala si Bethany sa gulat kahit si Annalise ay napaangat ng tingin. Hindi makapaniwala sa narinig. Ipinagtanggol siya ng masungit at cold-hearted niyang boss. Tinitigan ni Annalise ang matigas ng mukha ni Xavier Forbes. Sa kabila ng panlalamig at kasungitan nito, may kakaibang sparks na biglang nagliwanag sa kaibuturan ng puso ng dalaga. Isang sparks na magbabago sa kanilang dalawa magpakailanman. 2 linggo ang mabilis na lumipas matapos ang unang araw ni Annalise sa Forbes Financials. Ngunit ang bawat araw ay parang isang habang buhay na pagsubok. Walang ginawa si Xavier kundi buo sa kanyang napakaraming trabaho, mga tambak na financial reports, tuloy-tuloy na board meetings at mga utos na halos hindi na nagbibigay sa dalaga ng oras para kumain o magpahinga. Ngunit sa kabila ng pagiging demanding at malamig ng CEO, unti-unting napag-aralan ni Annalise ang mga nakatagong gawin nito. Alam niya na mas gustuhin ni Xavier ang tahimik na kapaligiran kapag nagbabasa ng kontrata. At alam din niyang nagbabagong timpla ng mukha nito kapag sumasakit ang ulo nito sa sobrang pagod. Biyernes ng gabi, nabalot ng matinding dilim ang buong lungsod nang magsimulang bumuhos ang isang malakas na bagyo. Ang ulan ay parang mga balang humahampas sa salaming bintana ng penthouse floor at ang malalakas na kidlat ay paminsan-minsang nagpapasiklab sa kadiliman ng gabi. Habang nagmamadaling nag-aayos ng mga huling folder si Annalise, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa palapag. Umugong ang generator, ngunit matapos ang ilang segundo ay tuluyan ring namatay ang lahat. Maging ang mga elevator ay huminto sa paggana. Napahawak si Annalise sa gilid ng kanyang mesa. "Diyos ko," bulong niya sa sarili habang mabilis na binuksan ng flashlight ng kanyang telepono. Nang ilipat niya ang liwanag ng ilaw patungo sa salaming silid ng kanyang boss, nakita niya na nakatayo si Xavier sa tabi ng malaking bintana. Nakatitig siya nagwawalang bagyo sa labas. "Mr. Forbes!" Nag-aalalang tawag ni Annalise habang dahan-dahan na pumasok sa silid. "Nawalan po na kuryente ang buong gusali. Sabi ng security sa ibaba, nagkaroon ng malaking problema sa main power supply at baha na rin po ang mga kalsada sa labas. Hindi na po makakadaan ang mga sasakyan." Lumingon si Xavier sa gitna ng kadiliman na tanging flashlight lamang ng telepono ni Annalise ang nagbibigay ng konting liwanag. Nakikita ng dalaga ang bahagyang paglambot ng matitigas na linya sa mukha ng lalaki. Hubad na nito ang kanyang suit jacket. Nakabukas ang 2 itaas na pindutan ng kanyang puting polo at nakatupi ang mga manggas nito hanggang sa siko. Sa ganitong ayos, mukha siyang mas taong lapitin. Isang lalaking tila napapagod din. "It seems we are stuck here for the night."
Malamig ngunit walang halong galit na sabi ni Xavier. Bumuntong hininga ito at tumupo sa malambot na leather sofa sa gitna ng opisina. Sit down, Annalise. Standing there won't bring the electricity back. Napatras ng konti si Annalise bago dahan-dahang lumapit. Bawat takbang niya ay parang may kasamang kaba. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa. Pinapanatili ang malaking distansya sa pagitan nila. Naging tahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig lamang ay ang humahagupit na hangin sa labas at ang sarili nilang paghinga upang basagin ang nakakasakal na katahimikan. Naglakas loob si Annalise na magtanong. Isang bagay na matagal niya nang gustong malaman. Mr. Forbes, bakit po ba palagi kayo napakasungit? Hindi po ba kayo napapagod na palaging galit sa mundo? Napatigil si Xavier, lumingon to kay Annalise, baka sa kanyang mga mata ang pagkagulat sa kapangasan ng dalaga. Ngunit imbis na sigawan siya nito tulad ng inaasahan niya, bumuntong hininga ang bilyonaryo at sinandal ang ulo sa sofa. In the world I grew up, showing kindness is a sign of weakness. Mahinang wika ni Xavier, ang kanyang boses ay puno ng pait na ngayon lang narinig ng dalaga. My father raised me to believe that feelings are useless liabilities. If you are soft, people will step on you and take everything you have. So I built walls, cold, unbreakable walls. Tinitigan ni Annalise ang gilid ng mukha ni Xavier sa kabila ng napakalaking kayamanan at kapangyarihan ng lalaki. Naramdaman niyang isang matinding lungkot na nagmumula dito. Si Xavier ay isang presong nakakulong sa sarili niyang gintong palasyo. Pero hindi naman po masamang magpakita ng emosyon, malumanay na sagot ni Annalise. Hindi po kabawasan sa pagiging tao ang pagiging mabait. Minsan po, ang tunay na lakas ay ang pagpapatawad at pagmamahal. Lumingon si Xavier at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Sa gitna ng munting liwanag, nagkatitigan ng dalawa. Walang nagsasalita, ngunit ang bawat segundo'y puno ng matinding tensyon. Isang napakalakas na kidlat ang kumislap sa labas, kasabay ng matinding kulog na gumulat sa buong gusali. Napasigaw si Annalise sa matinding takot at reflex na napayakap ng mahigpit sa bisig ni Xavier habang sinisiksik ang kanyang muka sa dibdib ng lalaki. Napatigil ang paghinga ni Xavier. Naramdaman niya ang malambot na katawan ni Annalise na nakadikit sa kanya at ang panginginig ng dalaga. Amoy na amoy ni Annalise ang mamahaling pabango ni Xavier. Isang amoy ng woody spice at purong pagkalalaki na kaagad na nagpaikot sa kanyang ulo. Dahan-dahang nilagay ni Xavier ang kanyang malaking palad sa likod ni Annalise upang kalmahin ito. Ang init ng kanyang kamay ay parang kuryenteng lumabas at tumagos sa balat ng dalaga. I'm here. You're safe. Pabulong na wika ni Xavier sa napakalambot na boses. Dahan-dahang inangat ni Annalise ang kanyang mukha. Ilang pulgada na lamang ang layo ng kanilang mga labi sa isa't isa. Hinawakan ni Xavier ang baba ni Annalise. Gamit ang kanyang mga daliri, inaangat ito upang mas lalong makitang mga mata ng dalaga. Ang titig ni Xavier ay hindi na malamig. Ito ay nag-aalab sa pagnanais. Inilapit ni Xavier ang kanyang muka. Naramdaman ni Annalise ang mainit na paghinga ng lalaki sa kanyang mga labi. Pumikit si Annalise, handang tanggapin ang kung anumang mangyayari. Biglang nagliwanag ang buong penthouse floor nang bumalik ang kuryente. Agad na napabitaw si Annalise at mabilis na tumayo. Namumula ang buong mukha at hindi magkandatuto sa pag-aayos ng kanyang damit. Tumayo rin si Xavier at agad na tumalikod. Pilit na ibinabalik ang kanyang malamig na postura. The power's back. Formal na sabi ni Xavier kahit nabakas ang konting kaba sa kanyang boses. You can leave now. Opo, Mr. Forbes. Mag-ingat po kayo. Mabilis sa sagot ni Annalise at patakbong lumabas ng silid. Habang nasa loob ng elevator, hinawakan ni Annalise ang kanyang mabilis na tumitibok na dibdib. Diyos ko, anong nangyari? Bakit ganun ang pakiramdam ko sa kanya? Naging kakaibang kapaligiran sa penthouse floor pagkatapos ng gabi ng bagyo. Tila may invisible na kuryenteng dumadaloy sa pagitan ni Annalise at Xavier tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata.
Pilit na ibinabalik ni Xavier ang kanyang malamig at matigas na panlabas na anyo sa harap ng ibang tao. Ngunit kapag silang dalawa na lamang ang natitira sa silid, nakikita ni Annalise ang maliliit ngunit malalalim na pagbabago. Hindi na ito sumisigaw kapag may konting pagkakamali. Nagiiwan na rin to ng mga mamahaling merienda sa mesa ni Annalise na dinadahilan nitong sobra sa in-order. At tuwing aabot sa hating gabi ang kanilang trabaho, hindi pumapayag si Xavier na umuwi si Annalise ng mag-isa. Lagi nito pinag-uutos sa kanyang personal na driver na ihatid ang dalaga hanggang sa pintuan ng bahay nito. Isang Biyernes ng hapon, habang inaayos ni Annalise ang mga papeles para sa darating na taunang charity gala, biglang bumukas ang double doors ng opisina nang walang kumatok. Nag-echo sa buong silid ang tunog ng matutulis na high heels. Pumasok si Bethany Laurent. Nakasuot to ng isang mamahaling red designer suit at may hawak na mamahaling handbag. Baka sa maganda nitong muka, ang matinding galit at inggit. Xavier, why the hell are you ignoring my calls? Sigaw ni Bethany habang dare-diretsong lumalapit sa mesa ng CEO. Inangat ni Xavier ang kanyang tingin mula sa mga dokumento. Kumunot ang kanyang noo at kitang-kitang iritasyon sa kanyang mga mata. I was reviewing the financial reports for the board meeting, Bethany. At ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo? Learn to knock before entering my office. I am your fiancé, Xavier. I don't need permission to see you. Maarting sigaw ni Bethany habang binabagsak ang bag sa mesa. Pagkatapos ay bigla tong lumingon sa gilid at natutup ang paningin kay Annalise. Natahimik na nag-aayos ng mga folder. Dahan-dahang lumapit si Bethany kay Annalise. Tinitigan ng dalaga mula ulo hanggang paa nang may matinding pagngingit-ngit. And you? Bakit nandito ka pa rin? Can't you see that my fiancé and I are talking? Get out! Pakiramdam ni Annalise na pinanliliit siya sa sarili niyang kinalalagyan. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Xavier upang humingi ng pahintulot na lumabas. Ngunit bago pa man siya makahakbang, umalingaw-ngaw ang boses ng CEO. Stay where you are. Annalise, malamig siya ngunit matigas na utos ni Xavier. Tumayo mula sa kanyang executive chair at tumarap kay Bethany. She is my assistant, Bethany. She stays because she is actually doing important work. If you came here just to throw a childish tantrum, you can leave now. Lumaki ang mga mata ni Bethany sa gulat. Ang kanyang mga pisngay na mula sa matinding hiya at galit. Pinapaboran mo ba ang dukang sekretary na yan kaysa sa akin, Xavier, ha? She's just a nobody. This is a place of business, Bethany. Stop creating a scene. Sagot ni Xavier sa boses na kasing lamig ng yelo. Galit na ipinadyak ni Bethany ang kanyang paa. Tumalikod ito ngunit bago tuluyang lumabas ng silid, lumingon ito sa dalawa habang nanliliit ang mga mata. Don't forget the charity gala tonight, Xavier. My father expects you to be there at dapat kasama mo ko. Nang maitulak ni Bethany ang pinto tuluyang makalabas, nabalot ang katahimikan ng buong opisina. Bumatak ang balikat ni Xavier at bumuntong hininga ito ng malalim. Ibinaba niyang kanyang kamay sa kanyang noo, halatang may matinding sakit ng ulo. I'm sorry, you had to endure that, Annalise. Mahinang wika ni Xavier, dahan-dahang lumapit si Annalise habang hawak ang isang baso ng tubig. Okay lang po, Mr. Forbes. Pero kung pwede ko pong itanong, bakit niyo po pinagtitiisan ang ganong pagtrato? Hindi po ba kayo nahihirapan? Tinitigan siya ni Xavier, ngumiti ang lalaki. Isang mapait at malungkot na ngiti na pumatay sa dating nakakatakot nitong aura. Our relationship was never about love, Annalise. Bulong ni Xavier habang nakatitig sa malalaking bintana. It's a business merger between the Forbes and Laurent empires. Our families decided it before I even knew what love was. To them, I'm just a trophy, a powerful asset. Naramdaman ni Annalise ang matinding kurot sa kanyang dibdib. Ang lalaking akala ng buong mundo ay nasa kanya ng lahat. Kayamanan, kapangyarihan, kagapuhan ay isa palang biktimang walang kalayaan sa sarili niyang buhay. Hindi po ba masakit yon? Tanong ni Annalise sa nanginginig na boses. Ang maikasal sa taong hindi mo naman pala mahal. Dahan-dahang lumapit si Xavier sa kanya. Lumapit ito ng napakalapit hanggang sa maamoy na muli ni Annalise ang kanyang pamilyar na pabango. Inangat ni Xavier ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang isang stray strand ng buhok sa mukha ni Annalise.
Ang touch ng kanyang mga daliri ay nagdulot ng matinding kilig at kaba sa dalaga. I used to think it didn't matter. I thought I could live in a cold, loveless world forever. Bulong ni Xavier, nakatitig ng malalim sa mga mata at labi ni Annalise. But lately, every time I look at you, I start wishing I was a free man. Mabilis na tumibok ang puso ni Annalise. Naisip niya, nahuhulog na nga kaya ako sa kanya. Hulog na hulog na. Ngunit sa kabilang panig ng salaming pader, hindi pinalampas ni Bethany ang eksenang yon. Nakatayo to sa malayo, nakatitig sa kamay ni Xavier na nasa mukha ni Annalise. Nagdilim ang mukha ni Bethany at pumatak ang galit sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang private investigator. Hanapin mo ang lahat ng tungkol sa Annalise na yan. Utos ni Bethany habang nanginginig sa puot. I want her ruin. I want her life destroyed. Ginanap ang taunang Forbes Laurent Charity Gala sa pinakamalaking grand ballroom ng Grand Hyatt Hotel. Ang buong silid ay napapalamutian ng mga kristal na chandelier, matataas na bouquet ng mga puting rosas at mga lamesang nababalot ng mamahaling sutla. Dumalo ang pinakamayamang negosyante, politiko at kilalang personalidad sa bansa. Inatasan ni Annalise na dumalo upang asikasuhin ang mga speech, itinerary at mga importanteng panauhin ni Xavier. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na cocktail dress na pinabili ng kumpanya para sa mga formal na kaganapan. Kahit na walang mamahaling alahas, ang likas nitong kagandahan, malinis na ayos ng buhok at ang kinitong hinhin ay mabilis na nakakuha ng pansin ng marami sa ballroom. Nang pumasok si Xavier sa holding room, napahinto ang CEO. Nakatitig to sa dalaga habang bahagyang naglalaki ang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Annalise ang paglambot ng mata, talim nitong mata at ang bahagyang pag-usal ng mga labi nito. You look stunning, Annalise. Mahinang bulong ni Xavier habang tila nakakalimutan ng paligid. Biglang uminit ang mga pisngi ni Annalise at napayuko siya. Salamat po, Mr. Forbes. Subalit hindi naging matagal ang sandaling yun ng katahimikan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bethany Laurent. Nakasuot ng isang magarbo at makinang na red silk dress. Agad itong kumapit ng mahigpit sa braso ni Xavier. Sabay tingin kay Annalise ng may matinding pagngingit-ngit at panggigigil. Nang umalis si Xavier upang makipag-usap sa mga pangunahing foreign investor at sa lupon ng board of directors. Sinamantala ni Bethany ang pagkakataon. Dahan-dahan itong lumapit kay Annalise na nakatayo sa tabi ng catering area. Hawak ang binder ng schedule. Look at you. Dressed like you actually belong here. Maanghang at pabulong na bungad ni Bethany. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Do you really think a cheap black dress can hide what you truly are? You are just a servant, Annalise. Inayos ni Annalise ang hawak na folder at pilit na pinapanatili ang profesionalismo sa kabila ng panginginig ng kanyang kamay. Nandito po ako para magtrabaho, Miss Bethany. Wala po akong ibang pakay. Liar! Panggigigil ni Bethany habang nilalapit ang mukha sa dalaga. Nakikita ko kung paano mo siya tignan at nakikita ko rin kung paano kanya tignan. Don't you dare act innocent with me. I know your filthy little secret. You're trying to seduce my fiancé to climb out of your miserable life. Hindi po totoo yan. Shut up! Putol ni Bethany. I'm going to make sure you suffer tonight. Tuturuan kita kung saan ka dapat nababagay. Doon nagsimulang walang awang pagpapahirap ni Bethany. Ginamit ng dalagang kanyang kapangyarihan bilang anak ng pangunahing investor para pahirapan si Annalise sa buong gabi. Pinaakyat niya si Annalise sa ika-35 na palapag ng hotel para kumuha ng mamahaling lip gloss na sadyang iniwan nito sa suite. Kahit na saradong mga pampublikong elevator para sa VIP security at kailangan maglakad sa hagdanan, pinagbuhat niya ito ng mga mabibigat na kahon ng souvenirs sa storage room ng mag-isa at pinaitlog sa malamig na holding room para magayos ng daan-daang gift bags. Kahit hapong-hapon ng katawan at masakit na mga paa ni Annalise sa mataas na heels, hindi siya nagreklamo. Naisip niyang kanyang ina at ang trabaho na bumubuhay sa kanila. Ayaw niyang gumawa ng anumang gulo na makakasira sa napakahalagang gabi ni Xavier. Nang bumalik si Annalise sa main ballroom, halos hindi na siya makatayo sa pagod. Nakita siya ni Bethany mula sa malayo.
Habang naglalakad si Annalise, dala ang kopya ng huling speech ni Xavier, sadyang humarang si Bethany sa daan, hawak ang isang baso ng pulang alak. Sa harap ng maraming tao, sadyang bumatak si Bethany patungo kay Annalise at itinapon ang buong nilalaman ng baso sa sarili nitong red dress at sa puting tablecloth sa gilid. Ibinagsak ni Bethany ang baso sa sahig at nagtatakip ng muka habang gumagawa ng malakas na eksena. Oh my God! Help! Malakas sa sigaw ni Bethany na nakakuha sa atensyon ng buong ballroom. Tumahimik ang paligid at ang lahat ng panauhin ay napatingin sa kanila. Tingnan niyang ginawa ng sekretary na to! Napakalampa mo! Sinadya mong itapon ng alak sa akin dahil galit ka sa akin! Nagulantang si Annalise. Tumingin siya sa basang tablecloth at sumiiyak na si Bethany. Ano? Hindi, wala akong ginagawa. Nagsisinungaling ka! Umiiyak na iksan ni Bethany habang pumapalibot ang mga bisita. Nagalit siya sa akin dahil pinagsabihan ko siya hindi maayos sa pag-aayos ng mga upuan. She did this on purpose to embarrass me. Mabilis na nakipagsiksikan si Xavier sa karamihan upang makarating sa kinaroonan ng gulo. Nanlamig ang kanyang muka nang makita si Bethany umiiyak at si Annalise na nakatayo sa gitna ng maraming taong nagbubulungan at nakatitig sa kanya ng may pangungutya. What is happening here? Galit at malalim na tanong ni Xavier, nakatitig sa dalawa. Xavier, look at what your assistant did! Pagsusumamo ni Bethany habang yumayakap sa braso ng CEO. Inahoy niya ako. Sinabi niya na wala akong karapatang utusan siya at tinapon niyang alak sa akin. Tumingin si Xavier kay Annalise. Ang mga mata nito'y puno ng katanungan at tensyon. Is this true, Annalise? Nanginginig ang mga labi ni Annalise habang umaagos sa mga luhang hindi niya na mapigilan. Napating siya sa paligid. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya na parang isang basahan at kriminal. Hindi po, Mr. Forbes. Hindi ko po ginawa yan. Nagmamakaawang sagot ni Annalise. Ngunit bago pa makapagsalita ulit si Xavier, hindi na kayang tiisin ni Annalise ang matinding hiya, sakit at pagod. Tumalikod siya at patakbong lumabas ng napakalaking ballroom habang umaagos ang kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ilang oras lamang ang naging tulog ni Annalise matapos ang bangungot sa charity gala. Pumasok pa rin siya sa trabaho, kinaumagahan habang namumugto ang mga mata at mabigat ang bawat takbang. Wala siyang luxury ng bumukmok, kailangan niya ng sahod para sa pagpapatuloy ng gamot ng kanyang ina. Ngunit pagkarating niya, sa ika-50 at palapag ng Forbes Financials, naramdaman niya agad ang nakakasakal na tensyon. Nakatayo sa labas ng glass office ni Xavier si Bethany, kasamang 2 armadong security guard, ang Chief Finance Officer at 2 pulis na nakatindig ng formal. Ayan ang magnanakaw. Malamig at puno ng pangingit-ngit na wika ni Bethany na makitang dalaga. Kumunot ang noon ni Annalise habang umaatras ng kaunti. Ano pong pinagsasabi niyo, Miss Bethany? Biglang bumukas ang double doors ng executive room. Lumabas si Xavier, madilim ang muka, baka sa matinding puyat at tensyon sa kanyang mga mata. Bethany, what is the meaning of this scene in my floor? Pinakita ni Bethany ang isang makapal na envelope na naglalaman ng mga bank transaction slips at printed systems logs. Xavier, kahapon pa ako nagtataka sa nakakahinalang galaw ng sekretary mo. Look at this! Naglakas loob siya na makipagsabuatan sa kalabang kumpanya at naglipat ng 5 milyong piso mula sa Forbes Financial patungo sa kanyang personal bank account. Nagulantang ang lahat ng empleyadong nakikinig mula sa malayo. Lumaki ang mga mata ni Annalise sa matinding gulat. Ano? Hindi totoo yan. Wala akong kinukuha kahit na 1 piso mula sa kumpanya. Sinungaling! Sigaw ni Bethany habang pinamumukha ang mga papel. Nanditong pangalan mo, ang bank account number mo at ang digital signature mo. I even requested security to check her desk this morning. And look what they found! Binagsak isang security guard ang bag ni Annalise sa ibabaw ng mesa at binuhos ang laman nito. Sa gitna ng mga gamit at lumang wallet, lumabas ang isang itim na encrypted USB drive. Isang drive na naglalaman ng mga pinaka-confidential na kontrata ng Forbes Financials. Napatakip ng bibig si Annalise habang nanginginig ang buong katawan. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa bag ko. Tumingin si Annalise kay Xavier habang pumapatak ang matitinding luha mula sa kanyang mga mata.
Mr. Forbes, pakiusap, maniwala ka sa akin. Mahirap lang ako. Nagtatrabaho ako ng patas para sa nanay ko. Pero mamatay man ako, hindi ko magagawang nakawan ka. Nakatitig lamang si Xavier sa kanya. Ang kanyang panga ay nakakuyom at pilit ay tinatago ang anumang emosyon na gustong lumabas. Ang katahimikan ng CEO ay parang dahan-dahang pumapatay sa puso ni Annalise. Xavier, ipakulong mo na siya! Utos ni Bethany sa galit na boses. Ginamit ka niya! Ginamit niyang kabaitan mo para pagnakawan ng kumpanya dahil sa matinding inggit niya sa akin at sa pangarap niyang makuha ka. Lumapit si Xavier kay Annalise. Mabigat ang bawat hakbang ng lalaki at nakikita ng dalaga ang bahagyang panginig ng mga kamao nito sa tabi ng kanyang suit. Annalise, mahina ngunit matigas sa tanong ni Xavier. Ang kanyang mga mata ay parang nagmamakaawang sabihin ng dalaga ang katotohanan. Is this true? Hindi po. Hindi po totoo yan. Napaiyak ng tuluyan si Annalise. Nakakalimutan ng formalidad at ginamit ang unang pangalan ng boss. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Paano ko magagawang sirain ng lalaki nagpapatibok ng puso ko? Napatigil ang lahat sa pag-amin ni Annalise. Umugong ang bulungan sa paligid. Nagdilim ang mukha ni Bethany sa matinding selos at panggigigil. Nakikita mo na, Xavier? Inamin niya ng baluktot niyang motibo. Officers, arrest her now! Bahagyang tinaas ni Xavier ang kanyang kamay upang pigilan ng mga pulis. Wait, leave us for a moment. Nang makalabas sa mga pulis at guard, nanatiling tahimik si Xavier habang pilit na pinatitigas ang kanyang sarili. Ayaw niyang ipakita ang labis na kalituhan at sakit na nararamdaman niya sa mga oras na yun. Annalise, habang hindi pa malinis ang pangalan mo sa investigasyon ng finance team at ng pulisya, suspended ka muna sa kumpanya. Malamig ngunit basag ang boses na wika ni Xavier. Leave the building now. Parang gumuho ang buong mundo ni Annalise sa narinig. Sa lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang damdamin ay hindi man lang tumayo upang ipagtanggol siya laban sa maling bintang. Pinunasan ni Annalise ang kanyang mga luha at kinuha ang kanyang mga gamit. Tinitigan niya si Xavier sa huling pagkakataon nang may matinding sakit at kapaitan sa kanyang mga mata. Salamat sa tiwala, Mr. Forbes. Mahinang pabulong na sabi ni Annalise bago mabilis na tumakbo palabas ng gusali habang humahagulhol sa gitna ng matinding pagkasira ng kanyang puso at pangarap. Pagkaalis ni Annalise, tila nawalan ng hangin ng buong penthouse floor. Pumasok si Xavier sa kanyang pribadong silid at marahas na binagsak ang pinto. Napasandal siya sa kanyang mahogany desk. Humahabol ng paghinga habang nakakuyog ang kanyang mga kamao. Ang boses ni Annalise ay patuloy na umuukil-kil sa kanyang isip tulad ng isang paulit-ulit na utos na ayaw siyang patahimikin. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Paano ko magagawang sirain ng lalaki nagpapatibok ng puso ko? No, bulong ni Xavier sa kanyang sarili habang nanginginig ang kanyang panga. Hindi magagawang magnakaw ni Annalise. Hindi siya ganong tao. Nakita niyang katapatan sa mga mata ng dalaga. Sa loob ng maraming buwan na nakasama niya ito. Si Annalise lamang ang tanging tao na tumingin sa kanya, hindi bilang isang bilyonaryo o CEO, kundi bilang isang taong nasasaktan. Hindi magagawang sirain ng dalagang kumpanyang alam nitong pinapahalagahan niya. Agad na kinuha ni Xavier ang kanyang encrypted phone at tinawagan ng head ng IT security at ang kanyang pinagkakatiwalaang chief investigator. I want everyone out of the server room right now. Utos ni Xavier sa boses na nagpapanindig ng matinding panganib. I'm coming down at kung may makikita ako na kahit isang CCTV footage na na-modify o nabura, sisiguraduhin kung sa kulungan kayo pupunta. Pagkaraan ng 5 minuto, pumasok si Xavier sa malamig at madilim na main server room sa basement ng Forbes Tower. Kasama niyang pinakamahusay na cyber forensics expert ng kumpanya. Mr. Forbes, tignan na po namin ang main system logs. Panimula ng IT head habang nanginginig ang mga kamay sa keyboard. Ang IP address na ginamit sa 5 million transfer ay nanggaling sa computer ni Miss Annalise ganap na alas 7 ng umaga. Recheck the secondary offline server. Malamig ngunit matigas na utos ni Xavier habang nakatayo sa likod ng computer monitor at nakatitig ng matalim. The main network can be spoofed. The hardware backup cannot. Nagsimulang mag-type ang expert, pinalabas nito ang raw, unedited CCTV feeds mula sa pinakatagong kamera sa ceiling. Isang kamera
na tanging si Xavier lamang ang nakakaalam ng kinaroroonan. Nilagay nila ang timeline sa 6:00 ng umaga. Sa malinaw na digital screen, lumabas ang isang figura. Hindi si Annalise ang pumasok sa opisina. Si Bethany Loret na patigil ang lahat sa loob ng silid. Nakasuot si Bethany ng isang itim na hoodie, ngunit malinaw na nakikita ang kanyang muka sa HD camera. Ginamit itong isang master keycard para buksan ang pintuan ng opisina ni Annalise. Kinuha nito ang bag ng dalaga mula sa ilalim ng desk at ipinasok doon ang itim na USB drive. Pagkatapos, lumipat si Bethany sa terminal ng finance department. Sinaksak ang sarili nitong bypass device at sinagawa ang peking money transfer habang ginagamit ang nakuhang digital signature ni Annalise. My God, bulong ng IT head. Ito sa setup. Nagdilim ang mga mata ni Xavier. Ang matalim nitong panga ay higit na kumuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan sa kamay. Ang puot na gumagapang sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang galit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Keep playing the log, utos ni Xavier sa boses sa tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Ipinakita sa kasunod na screen ng audio recording ng isang na-intercept na tawag mula sa telepono ni Bethany 5 minuto bago nito sinagawa ang plano. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa ng peking bank trail. Marinig ang pamilyar at maarting boss ni Bethany sa recording. I'm paying you 2 million pesos to make the disgusting secretary look like a criminal. Pagkatapos nito, sisiguraduhin kong mamamatay sa hirap ang pamilya niya. Napakuyom si Xavier hanggang sa magbaon ng kanyang mga kuko sa sariling palad. Bethany, you absolute monster! Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Inilapag ng chief investigator ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kontrol na mesa. Mr. Forbes, may mas malalim pa po tayong natuklasan sa pagsusuri ng pamilyang Loret. Pahayag ng investigador. Si Bethany at ang kanyang ama ay higit 5 taon na nagnanakaw mula sa pondo ng kumpanya nyo sa pamamagitan ng mga shell companies sa abroad. Ang 5 milyong pondo na ibinintang nila kay Annalise, sa katunayan, napunta yung sisang offshore account sa Cayman Island para pambayad sa natitirang utang ng ama ni Bethany sa mga illegal na kasino. Ito ang nakakagulat at mabalasik na plot twist. Si Bethany at ang kanyang ama ang mga tunay na magnanakaw na matagal nang pumapatay sa pananalapi ng Forbes Financials. Ginamit lamang nilang pagkakataon at ang pagmamahal ni Annalise kay Xavier upang gawing pain at scapegoat. Ang dalaga bago pa man madiskubre ng mga auditor ang kanilang malaking krimen. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Xavier. Napakagaling, pabulong na wika ng CEO habang ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pagnanais ng matinding hustisya. Inakala nila na magagamit nila ako. Inakala nila na mapapaikot nila ako sa kanilang mga kamay. Lumingon si Xavier sa kanyang security chief. Contact the National Bureau of Investigation and the Special Anti-Fraud Task Force. Tell them I have the evidence to put the entire Laurent family behind bars for life. Tumingi si Xavier sa kanyang gintong orasan. 10:00 na ng umaga, ang puso niya kumukurot sa matinding pag-aalala at pagsisisi habang naalala ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Annalise. I'm coming for you, Annalise. Bulong ni Xavier habang mabilis na naglalakad palabas ng server room. And I will burn anyone who tried to hurt you. Habang patuloy yung mabilis na galaw ng mga otoridad sa Forbes Financials, nakaupo si Annalise isang nakalumpasay na kahoy na bangko sa maliit na parke sa tapat ng pampublikong ospital kung saan nakaratay ang kanyang ina. Bahagyang umaambon ngunit hindi yun nalintanan ng dalaga. Ang lamig na patak na ulan sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa matinding panlalamig at pagnanaknak ng sugat sa kanyang puso. Nawalan siya ng trabaho, nasira ang kanyang malinis na pangalan at ang lalaking tinuri niyang natatanging liwanag sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Ang lalaking pinagtapat niya ng kanyang damdamin ay pinalaya siya na parang isang basahan. Bakit, Xavier? Pabulong at magulo na tanong ni Annalise sa hangin habang nakatitig sa kanyang nanginginig na mga kamay. Bakit hindi mo man lang ako pinakinggan? Biglang nagbagong katahimikan ng parke nang umalingaw-ngaw ang tunog ng humahanger na mga gulong. 3 itim na luxury SUV at 2 convoy ng pulisyang mabilis na huminto sa mismong tapat ng parke. Nawala ng hangin ang dibdib ni Annalise habang umaatras siya sa bangko.
Inakala niyang aarestuhin na siya ng mga pulis. Bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan. Bumaba mula doon si Xavier Forbes. Naka-black suit pa rin ito, ngunit gulo-gulo ang kanyang buhok at nakabukas ang 3 botones ng kanyang polo. Ang dating maayos at perpektong CEO ay mukhang napapagod, nagmamadali at puno ng matinding takot. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na tumakbo si Xavier patungo sa kinaroonan ni Annalise. Hindi man lang alintanang lumalakas na ulan. Napaatras si Annalise at pilit ni tinatago ang kanyang muka. Mr. Forbes, pakiusap, pinapangako ko naman po sa inyo na aalis ako. Huwag niyo na po akong ipahuli sa mga pulis sa harap ng ospital ng nanay ko. Bago pa man matapos ni Annalise ang kanyang sentence, mabilis na lumapit si Xavier at dahan-dahang lumuhod sa basang damuhan sa mismong harap ng dalaga. Napatigil ang mundo ni Annalise. Ang kinatatakutang bilyonaryo, ang pinakamakapangyarihang CEO ng bansa na hindi kailanman yumukod kahit na kanino, ay kasalukuyang nakaluhod sa kanyang mga paa habang nanginginig ang mga kamay na hinahawakan ang kanyang 2 kamay. Annalise, I am so sorry. Basag at umiiyak na wika ni Xavier. Ang boses nito ay puno ng walang kapantay na pagsisisi. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung pinaramdam ko sa'yo na wala akong tiwala sa'yo kahit na sa loob ng ilang oras. Nalaman ko ng lahat. Nanginginig ang mga labi ni Annalise. Anong ibig mong sabihin? Inangat ni Xavier ang kanyang muka. Ang kanyang matatalim na mata ay puno ng mga luhang umahalo sa patak ng ulan. It was Bethany. Siya ang pumasok sa opisina mo. Siya ang naglagay ng USB sa bag mo at nag-falsify ng mga bank documents para lumabas na magnanakaw ka. Nalaki ang mga mata ni Annalise. Si Miss Bethany? At hindi lang yun, patuloy ni Xavier habang mas lalong hinihigpitan ang hawak sa mga kamay ng dalaga. Siya at ang kanyang ama, ang tunay na magnanakaw na matagal nang pumatay sa pondo ng kumpanya. Ginawa kanyang scapegoat dahil alam niya na mahal kita at dahil natatakot siya na maagaw mo ko sa kanya. Napatakip ng bibig si Annalise habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataon na ito, hindi na ito dahil sa sakit kundi sa matinding kaginhawaan. I clear your name, Annalise. Bulong ni Xavier habang tinataas ang kamay ni Annalise at hinahalikan ang bawat daliri nito. At ngayon, sasamahan mo ko. Panoorin mo kung paano ko wawasakin ang mga tao na sumira sa'yo. Pagkaraan ng kalahating oras, pumasok si Xavier at Annalise sa main boardroom ng Forbes Financials. Kasamang 10 opisyal mula sa NBI, sa loob ng silid nakaupo si Bethany at ang kanyang ama, kumakain ng lunch habang nagdiriwang sa akalang matagumpay nilang naipatapon ang dalaga. Nang bumukas ang pinto, tumayo si Bethany na may ngiti sa labi. Xavier, babe, good thing you're back. Naitapon mo na ba sa kulungan ng hampas lupang yan? Ibinagsak ng NBI Director ang 5 makakapal na folder at ang USB drive ng CCTV footage sa ibabaw ng mesa. Bethany Laurent and Arthur Laurent, otoridad na pahayag na opisyal. You are under arrest for plunder, grand embezzlement, corporate fraud, and malicious frame-up. Namutlang mukha ni Bethany at ng kanyang ama. What? This is ridiculous! I am a Laurent! You can't arrest me! Sigaw ni Bethany habang tumitingin kay Xavier. Xavier, tell them they are wrong. Nagawa ko lang naman yun dahil sa selos. Nagawa ko lang yun dahil mahal kita. Malamig at matigas siyang tinitigan ni Xavier habang nakahawak ang kanyang kamay sa bewang ni Annalise. Inilalapit ang dalaga sa kanyang tabi. You never loved me, Bethany. Malamig na sagot ni Xavier. Ang boses ay puno ng pangingit-ngit. You love my power and you use my company to hide your family's greed. At wag mo nang tatawaging hampas lupa si Annalise. She has more honor grade and dignity in her soul than your entire family will ever possess. No, Xavier, please, don't do this to me! Humahagulhol na sigaw ni Bethany habang pilit siyang pinapusasan ng mga pulis at tinihila palabas ng boardroom kasamang kanyang ama. Habang pinalalabas si Bethany na nagwawala at umiiyak, tinitigan siya ni Annalise. Wala nang natitirang galit sa puso ng dalaga, tanging awa na lamang para sa isang taong kinain ng sariling inggit at kasakiman. Lumipas ang 3 buwan matapos ang nakakatulig na kaganapan sa Forbes Financials. Ang kontrobersyang sumira sa pangalan ng pamilyang Laurent ay tuluyan ang natapos ng mabulok sa kulungan sina Bethany at ang kanyang ama matapos satulan ng korte para sa kasong plunder at corporate fraud.
Ang kumpanya ni Xavier ay mas lalong naging matatag, matagumpay at respetado sa buong Asia. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang mga numero sa stock market, kundi ang buhay ni Annalise. Hindi na siya simpleng personal assistant na pinagagalitan at pinaiiyak sa tuwing magkakamali sa pagpapakulog ng kape. Si Annalise na ngayon ang official na head ng Corporate Social Responsibility ng Forbes Financial, isang posisyong binigay sa kanya dahil sa kanyang angking kabaitan, malasakit at husay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa tulong din ng pinakamahusay na cardiologist na personal na inatasan ni Xavier, ganap nang gumaling at nakalabas ng ospital ang kanyang ina. Isang Biyernes ng gabi, pinalagyan ni Xavier ng special na abisong schedule ni Annalise. Pinapunta niyang dalaga sa rooftop ng Forbes Financial Tower, ang lugar ko saan nakikita ang buong nagniningning na tanawin ng BGC. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa pinakatuktok na palapag, napahinto si Annalise sa matinding pagkamangha. Ang buong rooftop ay nababalot ng libo-libong maliliit na fairy lights na mukhang mga bituin sa lupa. Sa bawat gilid ng pathway ay may mga sariwang puting rosas. Ang paborito niyang bulaklak at sa kabilang dulo ay may isang romantikong orkestra na marahang tumutugtog ng isang klasikong paboritong kanta. Sa gitna ng napakagandang ayos ay nakatayo si Xavier Forbes. Naka-black tailored tuxedo ito na bagay sa kanyang matangkad at kisik na tindig. Wala nang matatalim, malamig at nakakatakot na aura na kinatatakutan ng lahat nung una silang magkakilala. Ang mga mata nito ay puno ng napakalalim na lambing at ang mga labi nito ay mas matamis ng ngiting nakalaan lamang para sa dalaga. Naka-red floor length evening gown si Annalise. Maayos ang pagkakakurli ng kanyang buhok at nagniningning ang kanyang muka sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kinaroonan ng lalaki. "You are the most breathtaking sight in the entire universe, my love." Pabulong at buong pagmamahal na bati ni Xavier habang kinukuha ang kamay ni Annalise at dahan-dahang hinalikan ang likod nito. Napangiti si Annalise habang uminit ang kanyang pisngi. "Xavier, ano tong lahat? Bakit napakaraming bulaklak at ilaw?" Kinuha ni Xavier ang dalawang kamay ng dalaga at pinalibutan niyo ng sarili niyang malalaking palad. Tinitigan niya si Annalise ng matagal na tila ba inuukit ang bawat anggulo ng mukha nito sa kanyang memorya. "Naalala mo pa ba nung unang araw mo sa penthouse floor?" Panimula ni Xavier habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "I was an arrogant, cold-hearted and ruthless bastard. I thought the world was just about making money, winning battles and hiding my emotions behind tea-calls. I believe love was a pathetic weakness." Pumaitas ang isang bahagyang tawa mula sa mga labi ni Annalise habang umaagos ng konting luhang ligaya sa kanyang mga mata. "Pinatapon mo pa yung kape na ginawa ko kasi malamig daw." Natawa rin si Xavier at hinaplos ang pisngi ni Annalise gamit ang kanyang hinlalaki. "And yet, despite my cruelty, you stayed. You showed me what true loyalty, dignity and warmth looked like. Binago mo ko, Annalise. You taught me how to feel again. You broke down every single wall I built around my heart." Lumapit pa ng lalo si Xavier, lalo sa magkahalikan ng kanilang mga paghinga. "I accidentally fell in love with my assistant." Dugtong ni Xavier habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. "At hindi ko na kailanman papakawalan ng babaeng nagligtas sa kaluluwa ko." Dahan-dahang bumaba si Xavier sa kanyang isang tuhod sa ibabaw ng marangyang carpet ng rooftop. Inilabas niya mula sa kanyang suit pocket ang isang maliit na velvet box at binuksan ito. Lumitaw ang isang napakagandang platinum ring na may malaking rare pink diamond sa gitna. Isang simbolo ng walang katapusang pag-ibig at katapatan. "Annalise," basag ang boses na wika ni Xavier habang nanginginig ang mga daliri. "You are my home, my light, and my entire life. Will you do me the absolute honor of becoming my wife? Will you marry me?" Napatakip ng dalawang kamay si Annalise sa kanyang bibig habang tuluyang pumapatak ang mga luha ng lubos na kaligayahan. Yes, Xavier. Of course, I will marry you," hiyaw ni Annalise. Mabilis na tumayo si Xavier. Sinuot ng singsing sa daliri ng dalaga at inangat si Annalise sa kanyang mga bisig habang inikot ito sa ere sa gitna ng pagreregalo ng palakpakan ng orkestra sa paligid.
Nang ibaba niyang dalaga, inilapit ni Xavier ang mukha nito at iginawad ang isang matamis, mahaba at puno ng matinding pagnanasa na halik sa mga labi ni Annalise sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang dating masungit na boss at ang kanyang matatag na assistant ay nahanap na ang kanilang walang hanggang ligaya sa piling ng isa't isa. Isang pag-ibig na nagmula sa maling akala ngunit nagtapos sa isang habang buhay na tamis. At yan nagtatapos ang kwento ng ating paboritong cold-hearted CEO at ng kanyang matatag na assistant. Mula sa walang awang sigaw at pangiinsulto sa kape hanggang sa pagluhod sa basang damuhan at pag-alok ng kasal sa rooftop. Talagang sinubok ang puso natin ni Xavier at Annalise. At syempre, deserve ni Bethany at ang tatay niyang madilim na Zelda matapos ang ginawa nilang paninira. Dahil ang tunay na dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa kapal ng bulsa o sa taas ng posisyon sa lipunan, kung hindi sa katapatan ng kanyang puso kahit na gaano pa makapangyarihan ang kasamaan at paninira ng iba. Ang katotohanan ay laging mananaig at higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi nagpapalambot sa pinakamatigas na puso. At muli, ako po si Miss Maria at maraming salamat po.